Chejej, halika. Chejej, huwag masyadong malungkot. Nandito pa ako para sa iyo. Yichen, nakarating na ako. Salamat sa pagtulong. Na makakuha ng appointment sa bihasang doktor. Ikaw ang may gawa nito. Nasiyahan si Jimeng. Ang bahay na ay disenyo mo para sa kanilang mag-asawa. Mauna ka na dalhin si Kongkong sa probinsya ni Meng. Susunod ako. CJ. Kahit nakapagsalita na ako pagkatapos ng aksidente. Si Kongkong naman, dahil sa sobrang stress nung buntis siya, nagkaroon ng autism. Sana ngayon, mabigyang lunas siya ni Mang Meng. Ang pinakamayaman sa Cloud City, si Zimench, presidente ng Shengchen Group, ay ikakasal sa susunod na araw sa kanyang unang pag-ibig na si Shenmani matapos ang 9 na taong pagkasama. 6 na taon akong nawala, 9 na taon silang nagmamahalan. Ibig sabihin, habang kasal tayo sa loob ng 3 taon. Mahal pa rin niya si Shenmani. Ano, nauna nang nakareserba ang appointment? Sino? Sino ba talaga? Ang lakas ng loob makipag-agawan sa akin. Sabi nila, Isang kilalang international architect. Ang pangalan ay Anna. Misteryoso siya. Hindi namin siya makontak. Umalis ka. Kuya Che, narinig ko na nasa Cloud City na ang manggagamot. Gusto ko sana siyang makonsulta. Pero ang hirap kausap. 3 taon, isang pasyente lang ang tinatanggap niya. Ngayon, nauna nang, nakareserba ng appointment ang isang designer na nagngangalang Anna. Pwede mo bang pakiusapan siyang ipaubaya sa akin ang pagkakataon? Kuya Che, ang pagkabaw ko ay dahil sa aksidente mo noon. Sinabi mo tutulungan mo ako. Sige, susubukan ko. Siye. Sa tulong ni Zimench, ako na ang siguradong makakakuha ng appointment. Hala, hindi ba't ito ang tagapagmana ng Camilla Tsimen, si Zimench? Buti na lang noon ay nakilala kong siya ang pinakamayaman sa Cloud City. Kailangan kong samantalahin ang kanyang pagsisisi. Sa buong buhay ko, hindi ko na siya bibitawan. Naghirap ka, boss. Kongkong. Ang galing ng pagguhit. Ang ganda ng pagkakadrawing. Anak, ikaw ba ang gumuhit nito? Kung hindi ko lang alam na wala kang anak, boss. Akala ko talaga, anak mo siya. Kung hindi lang nagkaroon ng aksidente si Wexy noon, siguro. Ganito na rin kalaki ang anak natin. Anak, Ang batang ito, ang sungit. Ni thank you man lang. Baka pipi. Matagal nang hindi nag-asawang muli ang boss. Hindi pa rin makalimutan ang unang asawa niya, yung pipi. Kongkong. Huwag kang magpabaya, inaalala ka na ng nanay mo. Sa susunod kung mawala ang larawan, okay lang, pero huwag kang magtago. Nag-aalala ang nanay mo, alam mo ba? Mabait ka. Tara na. sandali lang.
Siya, yun. Alam mo ba, hindi talaga mahal ng Ginoo ang pipi. Ginagamit lang siya para magkaanak. Ang galing ng Ginoo, kahit sino pa ang hanapin niya. Bakit pipi ang pinili? Dahil lang ba pipi siya? Pagkapanganak, iwanan ang ina, kukunin ang bata. Makakapag-asawa na ang Ginoo. Kay MS Shermani na hindi mabuntis. Pagkatapos, hindi na makakapagsalita ang pipi. Hindi na makakapagkalat. Bakit siya nasa airport? Pagdating ko, nakita ko siya. Kung makilala niya ako, makukuha niya si Kongkong, hindi pwede. Huwag niyang ako makilala, huwag niyang kunin. Ginang. Bata pa ang anak mo, dapat bantayan mo. Kung may masamang tao, delikado. May mas masama pa ba sa'yo? Tayo. Parang nagkita na tayo dati. UXA. Mali ang pagkakilala mo. Hindi siya nagsasalita. Huwag kang mag-alala, papunta na ako. Pasensya na ako. Talagang namana ang ugali, walang galang ang bata. Galing sa nanay, tinulungan namin, walang salamat. Wala man lang pasasalamat. Okay lang, wala yun. Presidente, akala mo ba yung babae ay ang asawa mo? Sobra ang pag-isip mo, lahat ng babae pa ang asawa mo. Dapat tumingin ka sa hinahara, hindi na mabubuhay ang patay. Ano nangyari sa balita ngayon? Bakit may ganitong chismis? Sa mga nakaraang taon, si MS Shell lang, ang nasa bahay mo, kaya ginamit ng media. Gumawa ng kwento, para mag-attract ng atensyon. Tanggalin mo to. Sage, Mahalaga pa rin sa iyo si Shenmani. Kaya hindi ko dapat ibunyag ang pagkatao ko. Huwag kang bigyan ng pagkakataon. Kunin mo ang anak ko. Umalis ka. Ipinagpapalagay kong iginagalang kita. Yarmeng. Huwag mong ipagyabang ang iyong edad. Alam mo ba kung sino ako? Bakit nandito si Shenmani? Ako ang pinakamayaman sa Cloud City. Ang kasintahan ni si Mench sa ilang araw. Magiging asawa na ako ng pinakamayaman. Kung matino ka, gamutin mo ako agad. ang patakaran ay patakaran. Kung napakagaling mo, huwag kang humingi ng gamot sa akin. Hindi kita paglilingkuran. Ikaw, Ikaw ang magiging asawa ng pinakamayaman. Hindi ka ba nakakaintindi ng tao? saan galing ang dukhang ito? Humarap ka sa akin, sino ka? Umalis ka. Meng, nandito na kami. Umupo ka. Tingnan ko kung ano ang sakit ng batang ito. Ikaw ba ang taga-disenyo na si Anna? Naibigay ko na sa kanya ang aking appointment para sa taong ito. Umuwi ka na. Narinig ko na si Anna ay isang kilalang international na arkitekto. Bakit ang suot niya ay napakapangit? Kung ibibigay mo sa akin ang iyong appointment, bibigyan kita ng 1,000,000. 1,000,000 lang, nagulat ka na. Mukhang ang titulo niyang taga-disenyo ay puro hangin lang. Alam ko, ang 1,000,000 para sa inyo. Mga ordinaryong tao ay napakalaki. Ilang bahay ang kailangan mong idisenyo bago mo maipon yan. Sinasabi kong samantalahin mo ang pagkakataong ito. Kapag lumampas na ito, wala ng 1,000,000. Maghintay ka pa at mawawala ang 1,000,000. Ang suot ng nanay ko ay custom made mula sa British Lafoye, kaya Lao Foy, isang Chinese pangalan sa ibang bansa. Hindi tunay na dayuhan o lokal, hindi ko narinig iyan. Ang suot ko ay limited edition ng Chanel, 1 piraso. At tumbas ng daan-daang piraso ng suot ng nanay mo. Ang brand na Laofoye, hindi ba para lang sa mga kilalang British? At sa royal family ang custom-made clothes? Ang huling nagpa-customize ng brand ay si Princess Kate. Iyon ay hindi mabibili ng pera. Isang tunay na probinsyana, hindi mo alam ang top brand na Laofoy. At nagpapanggap ka pa na asawa ng pinakamayaman. Gusto mo pang 1,000,000 lang para paalisin si MS Anna. Ang dinisenyo ni MS Anna ay mga villa o estate. Ang bayad sa disenyo ay milyon-milyon. Siya ay isang taga-disenyo lang. Paano niya maihalin tulad sa British Royal Family? At saka, ano ang nakita ninyong dalawa? Custom made ng Laofoy. Ano ang sinasabi nito? Ano ba talaga? Sino ang sinasabi mo? Ano? Di mo naiintindihan. Sage, ulitin ko na lang. Bata, makinig ka. Ikaw, isa kang
Ikaw, sisirain kita. Tumigil ka. Kuya Che, tulungan mo ako. Halos mamatay na ako sa pang-aapi niya. Siksi Mengche, gusto niya yung ganitong babae. Dogsmeng. Xiao Chi, kahit magkaibigan tayo. Alam mo ang patakaran ko. Ganyan ang babae mo. Nakakahiya talaga. Si Dogsmeng siya. Problema mo yan. Matanda na ko, di na kaya ng gulo. Pag naayos nyo, saka ako konsultahin. Ana, bakit mo sinaktan? Para kay Shenmani. Madaldal siya. Dapat lang. Manny, ano nangyari? Wala akong sinabi. Sinabi niyang ang anak ni MS Ana ay Ikaw, Ano, ipagtatanggol mo pa fiance mo? Si Manny, hindi fiance ko. O girlfriend? Kung wala na, umalis na kayo. May appointment ako kay Doffman. Kuya Che, sabi mo tutulungan mo ko. Bibigyan kita ng 5 milyon bilang bayad. Ibigay mo na lang ang appointment. 10 milyon. Kapag ibinigay mo ang slot, bibigyan kita ng 10 milyon. Kukunin ang paggamot ng anak ko. Para sa infertility ni Shenmani. Kahit magkano, hindi ko ibibigay. Ano ba talaga ang gusto mo? Para ibigay mo ang slot. Tingnan natin. Gaano ba kahalaga si Shenmani sa'yo? Kung ibibigay mo sa akin ang 50% ng Shengtayan Group, ibibigay ko. Ang slot sa kanya. Nababaliw ka. Gusto mo 50% ng Sheng Group. Grabe naman ang greed ng babaeng to. Hindi ba kayo ang nagtanong ng kondisyon? Nasa yonching tayo, hindi Yui. Huwag kang magmalabis. 9 na taon kayong magkasintahan ni Shenmani. Mukhang di kayang tapatan ng pag-ibig nyo ang 50% na shares. Di ba to yung batang lalaki sa airport? Hindi ka panipaniwala ang kanyang pagiging bastos. Dahil sa inang tulad mo, kahit tinulungan siya ng iba. Hindi man lang nagpasalamat. Ganito ang naging ugali ng anak ko dahil mayroon siyang isang walang kwentang ama. Paano niya nasabi yon tungkol sa sariling asawa? Kaya pala kanina ay hindi masaya ang nanay mo. Ako pala ang mali. Kung isang gago ang tatay mo, edi. Ikaw ay isang maliit na gago. Binabalaan kita kung magsasabi ka pa ng isang salita tungkol sa anak ko. Huwag mo akong sisihin kung sampalin kita ulit. Kuya Che, Kanina ay mali si Manny. Humihingi ako ng paumanhin para sa kanya, ngunit tungkol sa slot sa pagpapatingin. Sana ay pag-isipan mo ulit. Kung walang shares, hindi ko ibibigay sa iyo ang slot. Kuya Che, ang laki ng hirap na pinagdaanan ko ngayon. Inapi niya ako, sinampal pa, tapos hayaan mo lang siyang umalis. Ngayon din, dapat magluhod siya at humingi ng kawad sa akin. Ano ba talaga ang nangyari? Bakit kailangan akong tawagin ngayon? Hindi mo ba alam na si Kuya Che ang pinakanangailangan ng aking alaga ngayon? Miss Shen, may malaking problema. Nawawala ang binging iyon. Ano? Anong ibig sabihin ng nawala? Isang buntis na malubhang nasugatan. Hindi mo kayang bantayan? Ano ba ang silbi ninyo? Huwag kang magpanik. Malubha ang kanyang sugat. Hindi siya mabubuhay ng matagal sa labas ng ospital. Buhay pa siya at nakakapagsalita na. Kung sasabihin niya ang tungkol sa tawag noong mga nakaraang taon, wala na ako. UXA. Ikaw ba si UXA? Buhay ka pa pala. UXA. Hindi ako si UXC. Umalis tayo. UXA. Kuya Che, hindi siya si Aniwetsi. Patay na si Wetsi noong 6 na taon na ang nakalipas. Patay na? Hindi nagsasalita si Wetsi. Ang babaeng yon kanina, matalas ang dila. Saan naman siya mukhang pipi? Hindi pipi si UXA, may sakit lang siya noon. Kuya Che, May mga taong nagsasabing sila ang asawa ng pinakamayaman. Hindi ko pa nakikita ang ganoong asawa ng pinakamayaman. tama. Baka mamaya ay papalitan na ang asawa ng pinakamayaman. Nanay, yung tao kanina. Tatay ko ba yon? Sasabihin ba natin kay Kongkong ang totoo? Ang iyong mga mata, ang iyong itsura. Hindi kita makakalimutan. Ikaw talaga si UXA. Ako nga si NUXC.
Hindi ka pala patay. Buti naman. Ano ba ang pakialam mo kung patay ako o hindi? Ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig sabihin ng walang kinalaman sa'yo? Mag-asawa tayo. Bakit hindi mo ako hinanap sa lahat ng mga taong ito? Ano talaga ang nangyari noon? Mahalaga pa ba iyon? May kasintahan ka na ngayon, bakit mo pa ako ginugulo? Ano ang ginagawa mo sa dati mong asawa? Aalis na ako. Para naman magkaroon kayo ng puwang. UXC, hindi yon ang iniisip mo. Yuetsi, nagkakamali ka. Malinis ang relasyon namin ni Che. Naawa lang siya sa akin. Kaya nahuli na. UXC, maniwala ka sa akin. Malinis ang relasyon ko kay Manny. Si Anyuetsi ba ito? Maligo muna si Che. Tumawag ka na lang mamaya. Si Mengche, hanggang ngayon niloloko mo pa rin ako. Talagang ginagawa mo akong tanga. Malinis? Sino sa buong Cloud City ang hindi alam? Si Shenmani at ikaw, si Mengche. 10 taon na kayong magkasintahan at ikakasal na kayo. Ngayon sasabihin mong malinis? Hindi ba nakakatawa? UXC, peke lahat yon. Bitawan mo ako. Nandidiri ako. Akala ko walang silbi ang mga troll na yon. Gusto ko sanang pilitin si Tsimench na aminin ang katayuan ko bilang kanyang nobya. Pero naging maganda pala ang resulta. Basta maniwala lang si Anyuetsi na nagloko si Tsimench. Ang posisyon bilang asawa ng pinakamayaman ay akin pa rin. Mga walang kwentang media lang yon para lang makakuha ng atensyon. Mga kasinungalingan lang. Sa tingin mo maniniwala ako? Naniniwala lang ako sa naririnig ko at nakikita ko. Bawat salitang lumalabas sa bibig mo. Hindi na ako maniniwala. Che, nasa labas ba si Yuetsi? May iba na ba siyang gusto? Anong sinasabi mo? Kung hindi, bakit hindi kanya kinilala? Sa lahat ng mga taong ito, bakit hindi siya bumalik para hanapin tayo? Una ko lang to nakita, ang taong nagbabaliktad ng kwento. Nanay, sino ba talaga siya? Kung hindi ko lang alam na wala kang anak, Presidente. Akala ko talaga, ito'y iyong tunay na anak. UXA. Anak namin ito. Mukha talagang Tsimench. Baka tunay na anak ni Tsimench. Hindi ito sayo. Paano nangyari? Anak, ilang taon ka na? Si Mengche, ano nang ginagawa mo? Sinabi ko na sa'yo. Walang kinalaman sa'yo si Kongkong. Hindi ako naniniwala may iba kang kasama. Akala mo, sa'yo lang ako. O akala mo, wala akong mahahanap na iba? Sige, kung ayaw mong sumuko, sasabihin ko. 5 taon na si Kongkong. Anyuetsi, talaga palang nanganak ka. Mabuti na rin, para hindi mo ako agawin ng Tsimench. Nung naaksidente ako, 8 buwan na akong buntis. Kung anak ko, dapat 6 na taon na. Talagang hindi ko siya anak. Nasaan ang anak natin? Patay na. Anyuetsi, paano mo nagawa yan kay Che? Alam mo ba, kung gaano karaming babae ang gustong makaanak sa kanya? Ikaw, sa labas ka pa nanganak ng iba. Sinong nagsabing si Kongkong ay? Paumanhin, nahuli ako. Si Tsimenchi, kasalukuyang presidente ng pamilyang Tsimen. Kilala kita, ako si Chui Chen. Sino to? Agad-agad nagpakilala kay Che. May karapatan ba siya? Anyuetsi. Anong estado ni Che? Hindi basta-basta makikilala. Ginoong Tsimeng, magaling sa negosyo. Pero pagdating sa babae, Karaniwan lang. Sino kat ang yabang mo? Alam mo ba, ang mangyayari kapag inaway mo si Che? Ang pamilyang Chu na may langis, nasa abroad palagi. Bakit nasa Pilipinas si Ginoong Chu? kilala mo pala ako, Ginoong Tsimeng? Mukhang hindi naman masama ang pamilya namin. Kaya nga iniwan ni Tsimenchi si Yuetsi. Dahil sa ganyang babae, bulag. Ilang taon kang hindi bumalik sa akin. Dahil sa lalaking ito.
Yuetsi, ikaw at Kongkong na paglalakbay. Dalhin mo muna sa pahinga. Magsalita tayo tungkol sa isa pang araw. Kongkong, pumunta kami. Pumunta tayo. Nagkaroon ako ng pagtanggap para sa iyo. Ano ang napakahusay tungkol sa pamilya Chu? Ang pamilya Simon. Ngunit unang higante ang lungsod ng Ulapa. Ano ang problema, kapatid na lalaki Che? Mali ako. Marahil ang pamilya Chu ay mas malakas kaysa sa pamilya Simon. Ang kapangyarihan ng pamilya Chu sa ibang bansa ay hindi mas mababa kaysa sa pamilyang Simon. Anyuetsi kung gaano mabuti ang buhay. May Tsimench kapag ang mute. Ngayon kasama si Chechen Baking. Anong thoughts? Hindi nakakagulat na Anyuetsi. Walang kontak sa amin sa loob ng 6 na taon. Tila sa ibang bansa. Pag-alaga ng Chechen. Ang bata na yon ay may Chechen. Sinuri ako. Bakit biglang bumalik si Chuichen sa bahay? Pangulo, iulat ko lang ito sa iyo. Ayon sa maasahang pinagkukuna, ang pamilya Chu na ito ay nagdala ng kanilang kapamana pabalik sa bahay. Gusto na ilipat ang focus sa bansa, bukas upang lumahok sa land action bilang unang hakba sa Cloud City. Inaayos na dumalo rin ako. Ngunit ang lupa na iyon, kahit na ng magandang kalidad, ay malayo. Ang aming pamilya ay hindi pa tumingin sa ito. Titignan ko kung gusto niyang sumuko sa akin. Ano ang taong nais ding pumunta? Anyuetsi lahat ay tumatakbo sa iba. Ikaw pa rin ay napaka-obsessed sa ito. Hindi mo pahintulutan silang dalawa. May pagkakataon para sa individual na kontakto. Yuetsi, salamat sa pagdating. Ang lupa na ito ay ang pamilya Chu. Ang trabaho ng switch sa Yuncheng ay may iyong pagpapahalaga. Mas madali ako ngayon. Kongkong kung ano ang iyong naglalaro. Kongkong ang iyong ina. Kailangan kong makita si Meng ano ang mali sa kanya. Mukhang hindi niya alam kung ano ang mali sa UXC. Hindi na may sakit si inay na ako ay may sakit. Ikaw ay may sakit. Si inay ay nagkaroon ng aksidente sa kutsa noong siya ay buntis sa akin. Sinabi ng doktor na ako ay nagdadalantad at nakakuha ng autism. Stimulation sa panahon ng pagbubuntis. Ano ang tungkol sa Kongkong? Tama ka ba? Ano ang gusto mong gawin si Mengche? Wala akong ginawa. Nakita ko lang sa kanya ang bot. 2 pang salita lamang. Mark Zimeng, kung ano ang unan. Bakit ang iyong pamilya Chu ay maaaring dumating sa aking pamilya Simon? Ano ba ang gusto mo? Kung ako ang rason kung bakit galit ang fiance mo. Huwag mo nang idamay ang iba. Diretso na sa akin. Che kuya, sorry na huli ako. Bakit ka nandito? Ara na. Hindi pa ako nakakasali sa bidding, gusto ko lang makita. Che kuya, isang beses lang to, huwag mo akong paalisin. Pasok ka muna, kukunin ko lang ang file sa kotse. Sage. Wangki, dito ka agad, bilisan mo. Magpad na test ka para sa akin. Sige, mag-usap kayo. Habang mas masaya ang usapan ninyo ni Chu, mas lalong magiging akin si Tsimench. Ang susunod na lot ay nasa timog na suburb. Kung interesado kayo, pwede na kayong magbid. Opening bid, 10 milyon. Kahit malayo, maganda ang lokasyon nitong lote. At tututukan ng gobyerno ang development sa timog ngayong taon.
Pang-agrikultura man o komersyal, siguradong kita. Ano ba ang nangyari sa'yo nitong mga nakaraang taon? Dati, hindi mo alam ang mga ganito. Dahil nga noon hindi ko alam, ginawa akong tanga. Niloko at ginamit lang. Sage, sundin kita. Ibibid ko ang lot para sa'yo. Ikaw ang bahala sa design. Ako, Che kuya, nag-aral din ako ng design dati. Ibibid mo to at ako ang magde-design, okay? Ikaw. $20 milyon. CG Chu, 20 milyon. May mas mataas pa ba? 20 milyon, isa, dalawa, 30 milyon. CG Tsimeng, 30 milyon. May mas mataas pa ba? CG Kui, 50 milyon. CG Chu, 70 milyon. CG Wang, 100 milyon. 130 milyon. CG Tsimeng, 130 milyon. Tuloy pa ba, Jichu? Si Mengchi, ano ba ang ibig mong sabihin? Sa pamilya ninyo, hindi naman yan ang klaseng lote na gusto ninyo. Mali ka, Chu. Ang pamilya Ximen. Naging pinakamayaman dahil may malayong pangitain. Hindi namin pinapalampas ang anumang oportunidad sa negosyo. Paano mo nasabi na ang lote na ito ay talagang may halaga sa negosyo? Malaki man ang lot, malayo naman. Kahit may suporta pa ang gobyerno, hindi yan abot sa 130 milyon, ang pamilya Tsimeng. At Chu, may galit ba kayo sa isa't isa? Hindi pa ako nagkakamali sa pagtingin sa kahit ano, sa kahit sino. Kapag pinili ko, siguradong maganda yan. Kung ganoon, talagang gusto mong makipag-agawan sa akin? Mali ang sinasabi mo, Chu. Paano naging agawan yon? Yan ay patas na kompetisyon. Tama. At saka, binibili ni Chu ang lupang ito para ibigay sa iba. Si Che kuya, siguradong para sa akin yan. si Ximeng siya ay makapangyarihan dito. Sa pagbalik mo, limitado ang pera mo. Huwag kang padala sa emosyon. 1 bilyon at 300 milyon, unang tawad, binabati kita, Ginoong Tsimeng. Sa matagumpay na pagsubasta. Samahan mo ako sa likod, Ginoong Tsimeng, para sa pirma. Napakaswerte mo, Binibining Shen. 1 bilyon at 300 milyon na lupa. Ginoong Tsimeng, walang duda, binili para sa'yo. Siyempre naman, alam ng buong Yuncheng na si Binibining Shen at Ginoong Tsimeng ay magasintahan na 9 na taon. Matibay ang pagmamahalan, kahit pa 1 bilyon at 300 milyon o kahit ilang bilyon pa. Hindi magdadamot si Ginoong Tsimeng. Nagbibiro lang kayo. Si Che kuya ay nakita lang ang halaga ng lupa. Huwag kang magpakumbaba. Ito ang unang beses na may gumastos ng ganoong kalaki para magbigay ng lupa. Kung hindi matibay ang pagmamahal sa'yo, bakit ganoon ang gagawin? Ay, alam na ninyo yon. Low-key lang. Yuetsi, okay ka lang ba? Okay lang. Hoy, Sage. Umupo ka muna. Anyueksi. Ngayon, masakit ba talaga para sa'yo? Anong ibig mong sabihin? Sabi ko, nasa abroad ka ng maayos, bakit ka bumalik? Bumalik ka lang para magdusa. Ang gusto mo. Sinasabi ko lang, binibigay agad ni Tsimeng. Binibining Shen, sino ito? Parang hindi ko kilala. Isang babaeng itinapon ni Chikuya. Ayaw tumigil. Dumating dito para mangulit. Ano, may tao pa ring walang hiya. Naggatang ka sa pinakamayaman sa harap mo. Shen Mani, anong ibig mong sabihin? Huwag kang matakot, nandito si Mama. Isang babaeng nagkaanak, nangangarap pa sa pinakamayaman ng Yuncheng. Tama, si Binibining Shen ang unang minahal ni Ginoong Tsimeng. Sa loob ng 9 na taon, habang nandito si Binibining Shen, ang tulad ni Anyuetsi, naggatang ka pa sa pinakamayaman. Umalis ka na. Kung si Ximeng siya, ay tunay na nagmamahal tulad ng sinasabi mo, bakit siya? Nagtagal ng 9 na taon? Hindi naman siya pinakasalan ni Ximeng siya. Baka dahil ayaw niya talagang pakasalan ka?
Ano bang sinasabi mo? Sa loob ng maraming taon, isa lang ang babae sa tabi ng pinakamayaman. Si Miss Shen. Talaga? Bakit hindi sila magpakasal? Baka dahil ang status mo bilang nobya ng pinakamayaman ay gawa-gawa mo lang. Hindi naman kinilala ng pinakamayaman at ng pamilya at si Men ang status ni Miss Shen. Miss Shen, magsalita ka naman. Totoo ba ang sinasabi ng babaeng ito? Huwag kayong maniwala sa kanya, kung hindi ako. Ang girlfriend ni Che. Bakit niya ako papupuntahin sa one mansion? Pinapunta niya pala si Shen Mani sa one mansion. UXC, ito ang bagong bahay na ipinagawa ko para sa atin. Dito na tayo. Maninirahan magkasama. Si Mengche, bahay pangasawa nga. Pero para sa iyo at kay Shen Mani, ang laki ng panloloko mo sa akin. Ikaw at si Mengche, isang mayabang, isang plastic. Bagay na bagay kayo. Humarap ka sa pinakamayaman? Gusto mo bang mamatay? Anyuexi, lumayas ka. Bakit ako lalayas? Dinala ako ni Chu. Narinig niyo lahat. May lalaki na itong babae. Pero nang agaw pa. Ng iba. Ayoko nang makita ng ganyang tao. Palayasin na natin siya. Palayasin natin siya. Anong ginagawa nyo? Anong ginagawa mo? Che, minura ako ni Anyuexi. Minura niya ako at ikaw pa. Nakita ng lahat. Tulungan mo ako. Ang yabang talaga ng babaeng ito. Huwag ka nang magulo. Ako ang nagulo. Siya ang. MRT Meng, ito ang auction certificate nyo. Ibibigay ko ang lupang ito sa isang babae dito. Para kay Miss Shen yan sigurado. Kaya pala sinabihan ako ni Che na huwag magulo. May malaking anunsyo pala siya. Siya ay UXC. Ako. Kuya Che, mali ka ata. Para sa akin dapat ito. Huwag mo akong akalain na hindi ko alam, ikaw ang kumalat ng chismis sa labas. At bakit ba tuwing nakikita mo si UXC? Laging kayo nag-aaway. Ano ba talaga ang balak mo? Wala akong balak. Presidente, lumabas na ang resulta ng ENA test. Presidente, ito ang inyong ENA test report. Buong proseso, walang ibang nakahawa. Anong iyan test? Hindi pa naman ikakasal si Kuya Che. Iyan test kanino? UXC, kahit na sinabi mo noon sa akin na hindi anak ko si Kongkong, gusto ko pa rin kumpirmahin ulit. Sino ang nag-utos sa'yo na gawin ito? Baka naman talagang anak ng pinakamayaman ang bata. Sabi-sabi, ayaw ng pinakamayaman sa babae. Si Miss Shen lang ang laging kasama. Mali pala ang sismis. Kuya Che, ang babaeng ito, ang tagal sa ibang bansa. Ang bata siguradong kay Chu yan. Kung totoo o hindi, kumpirmahin na lang. Huwag dapat malaman ni si Mengche na anak niya si Kongkong. Paano kung malaman ang tunay na pagkatao ni Kongkong? Siguradong aagawin siya ni si Mengche. Ang saya-saya pala rito. Kongkong, sino ang nang-api sa'yo? Bakit ang putla na mukha mo? Halika. Chu, anak mo ba to kaya mo hinahawakan? Kung hindi sa kanya, sa'yo ba? Kongkong, mukhang may iba pang. Gustong maging tatay mo, pero wala siyang pag-asa. So, hindi pala anak ng pinakamayaman? Sino tong lalaki? Lakas ng loob makipag-away sa pinakamayaman. Si Mengche, alam mo na? Hindi anak mo tong bata. Bakit? Bakit mo ginawa yon? Ano ba talaga ang mali kong ginawa? Sa ganitong sitwasyon, nag-i-eksena ka pa rin. Si Mengche, sayang hindi ka pumasok sa showbiz. Ang galing mo. Huwag ka tagad, Anyuexi. Nasabihin ang nangyari noon. Kuya Che, matagal na silang magkasintahan. Ang report na to, wag na lang basahin. Alam kong nag-i-eksena lang siya, pero bakit parang nanghihinayang at nasasaktan pa rin ako. Okay, dahil nagpasya ka na. Sana masaya ka.
Kanina, may nagdududa ba sa pagkatao ko? Hindi naman, Miss Shen. Mukha talagang tunay na may bahay. Sino pa ang pagdududahan namin? Hindi kami magdududa sa inyo, hindi tulad ng iba. Nasa piling na ng iba, nangangarap pa sa iba, walang hiya. Sino ang pinagsasabi mo? Sinong walang hiya? Siya ang tinutukoy. Ikaw. Sige na. Kongkong, alis na tayo. Tara. Anyuexi. Si Mengsh lang ang magiging akin. Anong balak mo? Wala naman. Sir, ito ang inyong ENA test result. Direkta mula sa laboratorio. Anak talaga ni si Mengsh. Kailangang magamot agad ang infertility ko. Pasensya na, Yichen. Ginamit na naman kita. Okay lang, karangalan kong makatulong sa'yo. Hatid na kita. Hindi na, Yichen, may taxi na ako. Ikaw na muna, may gagawin ka pa. Sage. Gusto kong maging sandigan mo habang buhay. Nanay, ako ang anak ng mayamang Saikoy Mengche. Kongkong, paano mo nalaman? Matagal ko nang nahulaan. Gusto mo bang sumama sa kanya o? Kung ayaw mong kilalanin ko siya, hindi ko siya kikilalanin. Sabi ni AC Meng, lalala ang sintomas ni Kongkong. Habang tumatanda, ang pinakamalala ay kawalan ng emosyon. Dapat kong gamutin agad si Kongkong. Anyuexi. Shenmani, bakit ka nandito? Bakit? Pwede ka lang. Nasaan ang kabit mo? Baka iniwan ka na naman. Nanay, ano ang kabit? Anak, masamang salita yan, mga taong bastos lang. Ang gumagamit niyan. Ikaw, magalang ka, pero nakipagtalik ka sa lalaki. Shenmani, babalaan kita. Magsalita kang maayos. Ganito ako magsalita, anong magagawa mo? Sa party, hiniwalayan ka na ni Che. Ngayon, wala na ang kabit mo, anong kaya mong gawin? Halika, baby. Manood tayo ng isda sandali. Anong ginagawa mo? Nanay, hindi mo ba sinabing masama ang manakit ng tao? Masamang babae ito, dapat lang. Ayos lang. Anyuexi, naniniwala ka bang mapapaalis kita sa Yuncheng? Ikaw, anong karapatan mo? Ako ang nobya ni Kuya Che. Ang magiging may bahay ng pamilyang Simen, syempre may karapatan ako. Sinabi mo rin magiging may bahay. Hindi pa naman ngayon, di ba? Ikaw, Ano ka? Umaasa ka lang. Kay si Mengche. Pero sa tingin ko, hindi ka rin naman niya gusto. Kung hindi, bakit siya maghihintay ng 9 na taon para pakasalan ka? paalisin na kita sa Yuncheng ngayon din. Tingnan natin kung paano ka magpagamot. Manny, Kuya Che, pumunta ako kay Dr. Meng ngayon. At inapi na naman ako ni Anyuexi. Kuya Che, sinabi mong tutulungan mo akong makakuha ng appointment. Paano kung ayaw pa rin ni Anyuexi? Si Mengche, gusto ko rin malaman. Ano ang gagawin mo? UXE, pinilit ko nang kalimutan ka. Bakit parang laging nandyan ka pa rin? Kuya Che, magsalita ka naman. Kalimutan mo na si Dr. Meng, hahanap ako ng ibang doktor para sa'yo. Hindi pwedeng ganoon. Ang sakit ko, si Dr. Meng lang ang makakagamot. Kapag nawala ito, wala nang pag-asa. Ano ba talaga ang gusto mo? Simple lang, palayasin lang si Anyuexi. Sa Yuncheng, malayang makuha ko ang appointment. Kuya Che, nasaktan lang siya ni Anyuexi. Tiyak na hindi na siya kampi sa kanya ngayon. Magpapahanap ako ng ibang doktor para sa'yo. Kalimutan mo na si Ginoong Meng. Hindi pwedeng ganoon, Kuya Che. Mukhang si Mengche.
ay hindi kasing tanga mo. Alis na tayo. Hintayin mo lang. Ginoong Meng, ang sakit ni Kongkong. Wala ka bang magagawa? Bagamat tinatawag akong Diyos Doktor, tao pa rin ako, hindi totoong Diyos. Nakuha itong bata ang epekto sa nerbiyos ng mastimulate habang nasa sinapupunan pa. Maliban na lang kung ma-expose siya uli sa isang panganib na nagbabanta sa buhay. Hindi masyadong mapanganib iyon. Bukod sa kung magagamot ba, ang ganitong matinding pag-stimulate, kapag hindi napansin, panganib sa buhay. Wala bang ibang paraan? Konserbatibong paggamot na lang, dalhin mo siya palagi, para makisalamuha sa iba, baka sakaling gumaling. Salamat. Kongkong, huwag ka nang mag-drawing, kumain ka na. Kongkong, sasagutin ko lang ang tawag ni Mama. Hintayin mo ako dito. Ano nang iginughit mo? Patingin nga. Manny, sobrang bait sa'yo ni Ginoong Siu. Binigyan ka pa ng black card na walang limitasyon. Ano ba yan? Kahit bituin sa langit, kaya niyang kunin para sakin. Si Jiang Juan Batu. Ikaw pala, Kunfang. Bakit ka nandito? Sino to? Di mo nakilala. Si Manny to. Shen Manny. Ang laki ng pinagbago mo. Tingnan mo yung mga mamahaling brand. Hindi mo alam to. Iba na ngayon si Manny. Siya ang nobya ng pinakamayaman sa Yuncheng. Ang magiging may bahay ng pamilyang Ximen. Ano? Nobya pala ni President Ximen si Manny. Juan, bakit mo sinasabi yan? Mga matatandang kaibigan tayong lahat. Aray. Anak, anong nangyari? Sino ang nagtulak sa'yo? Siya ang nagtulak sa akin. Sos Mariosep, hinatak mo ang anak ko. Hindi ba yon si Manny? Kilala mo ang batang to. Kilala ko. Anak ng isang tao. Talagang, di maganda ang puno, di maganda ang bunga. Manny, anong nangyari? Ang nanay niya. Isang kabit na mahilig mang-akit. Ng mga may asawa na. Talaga pa lang. Akala ko ba? Nagsisinungaling ka. Ikaw nananaki. Nagsisinungaling pa ako. Bata ka pa. Di marunong gumalang. Aling kamay ang ginamit mo para hatakin ang anak ko? Kung di ka turuan ng nanay mo, ako na ang magtuturo sa'yo ngayon. Hayop ka, tinitigan mo pa ako. Tumigil ka. Ano nang ginagawa mo? Kongkong, ano ang nangyari? Nasaktan ka ba? Shen Manny, ikaw na naman. Ninakawan ko ang pagkakataon mong magpatingin, kaya inatake mo ang anak ko. Tama ba? Huwag kang mag-isip na masama. Malinaw na anak mo ang may kasalanan. Siya ang nanakit ng ibang bata. Kanina lang, hinampas ng anak mo. Ang anak ko hanggang sa bumagsak at umiyak. Siya ang nagtulak sa akin. Nakita mo, anak mo ang nanakit. Ano ang masama kung pagsabihan siya ng magulang? Impossible. Hindi ganyan si Kongkong. Kongkong, sabihin mo sa nanay. Totoo ba ang sinasabi nila? Siya ang unang humila ng drawing ko. Anak ng tupa, nagsisinungaling ka. Malinaw na ikaw ang nagtulak sa kanya. Binabalaan kita, mag-ingat ka sa pagsasalita. Sabi na nga ba, anak mo ang bumagsak sa sarili. Mag-sorry ka agad sa anak ko. Ikaw na isang kabit, magpapasori ka pa sa amin. Anong karapatan mong humingi ng paumanhin? Sino ang tinatawag mong kabit? Ikaw. Shen Manny, ikaw naman. Ikaw naman ang mahal ng chismis. Mukhang kulang pa ang aral na ibinigay ko sa'yo noong nakaraan. Anong gusto mong gawin? Kayo dalawa, kung sino ang maghuhubad ng damit niya, bibigyan ko ng 1,000,000. Shen Manny, nababaliw ka na. Ang yabang mo, di ba? Ngayon, sisirain ko ang pangalan mo. Tingnan natin kung paano kakatapang ang kaya mong gawin. Anong hinihintay nyo? Gawin nyo na. Ikaw. Ano ang gagawin mo? Anyuexi. Lumuhod ka. Kongkong. Pakawalan mo siya. CJ, lumuhod ka, apakakawalan ko siya. Sige, luluhod ako.
Kongkong, ano ang nangyari sa'yo? Ano na ang gagawin natin? Ano, natatakot ka? Konti lang naman ang sugat. At saka, sinong nagsabing kagatin niya ang tao? Shen Mani, sinadya mong saktan ang menor de edad. 3 taon hanggang 10 taon na pagkakakulong. Maghanda ka sa bilangguan. Ano man ang sabihin mo, paano mo mapapatunayan na sinaktan ko siya? Sino ang nakakita? Ikaw ba? Wala. Ikaw. Wala rin ako. Anyuetsi, kailangan ng ebidensya. Malinaw na anak mo ang bumangga sa sarili. Tama, ako mismo ang bumangga. Akala niyo wala akong ebidensya, ano? Tingnan niyo, ano iyon? CCT, at kayong dalawa. Asabwat ni Shen Manny sa krimen. Maghintay tayong makulong, Manny. Ano na to? Inulungan ka lang namin. Nga, ayoko makulong. Ano nang takot? Ako ang magiging. May bahay ng pamilyang Simen. Pwede ba akong makulong? Ito. Kuya Che. May konting problema ako sa mall. Anong problema? Dapat hindi niya malaman. Nasaktan ko ang anak ni Anyuetsi. May batang nambangga sa akin, ngayon ang magulang. Nagpapanggap na biktima. Padadalhan kita ng abogado. Sage. Attorney, Zhang, nasa mo si Shen Manny. May konting problema. Asikasuhin mo. Sage po, boss. Ako na ang bahala. Hindi ko hayaang magdusa si MS Shen. Manny, kamusta? Huwag kang mag-alala. Sinabi ko kay Kuya Che. Nag-alala siya. Kaya nagpadala agad ng magaling na abogado. Ayos. Ang abogado ng pamilyang Simen. Hindi talo sa Cloud City. Kahit may CCT. Ang anak niya naman ang nangangagat ng nobya ng pinakamayaman. Abogado lang yan. Makakapagbaligtad ba yan ng katotohanan? Sino ang nambibiktima kay MS Shen? Ikaw si Ati, Zhang. Eto yung babae. Nang api kay MS Shen. Ang galing niyong magbaliktad. Parehong-pareho kayo. Ikaw. MS Shen, pinadala ako ni Jitsimeng. Para rito. Huwag kayong mag-alala. Papaurong ko tong babae. Sage. Pagkatapos nito, sasabihin ko kay Kuya Che. Ang magandang ginawa mo. MS, mukha namang edukado kayo. Si MS Shen ang nobya. Ni Jitsimeng. Mali ang napatamaan nyo. Sinong nabibiktima? Sinaktan niya ang anak ko. Papakulong ko siya. Sinasabi niyong sinaktan niya ang anak ninyo. May ebidensya ba? Totoo, si Manny ang nagtulak sa bata. Nakunan pa ng CCT. Ano, di niyo maayos yang maliit na bagay? Hindi po, MS Shen, huwag kayong mag-alala. Ayusin ko ito hanggang sa masyahan kayo. Binibini, 1 milyon ang ibibigay ko sa inyo. Basta pirmahan ninyo ang waiver. Agad na mapupunta ang pera sa account ninyo. 2 milyon, parehong kondisyon. Ito ang halagang kailangan ng isang ordinaryong tao. Ng buong buhay para kitain. Mas mabuti pang tumigil ka na habang maaga. Alam mo ba, kung sino ang ininsulto mo? Ang nobya ni Jitsimeng. Eh bakit hindi mo tanungin si Ximeng? Kung aaksyonan ba niya kung nabugbog ang sarili niyang anak? Nababaliw ka na. Sir, ang taong may gusot kay MS Shen ay nagsasabing ang bata niya ay ang tunay mong anak. Eh bakit hindi mo tanungin si Ximeng? Kung aaksyonan ba niya kung nabugbog ang sarili niyang anak? Si UX ito. Sina MS Shen Manny ang tinutukoy. Kung gayon, si Kongkong ang anak ko. Nababaliw ka na. Sinasabi mong anak siya ng pinakamayaman. Sinabi ni Jitsimeng na personal siyang darating para harapin ang babaeng ito. Paparating na siya. Hindi pwede. Hindi talaga pwedeng malaman ni Jitsimeng ang tunay na pagkatao ng batang ito. Bilisan mo ang takbo. Sage, sir. Sabi niya, totoo na. Akala mo patay na ako. Halatang nagkapalipas lang siya ng oras para lalong lumaki ang gulo. Para lang humingi ng mas maraming pera. Ganoon lang yan. Si Jitsimeng ang pinakamayaman sa Cloud City. Paano niya pababayaan ang sarili niyang anak na magpalaboy-laboy? Malinaw na nagsisinungaling lang ang babaeng ito. Paalisin na ninyo siya. Huli na kapag dumating na si Che. Ang laki na ng gulo. Tiyak na magagalit siya. Pagdating ng panahon, pati trabaho mo ay mawawala. Tama. Tama ang sinabi ni MS Shen. Sige na. Huwag ninyo akong pipilitin na gumamit ng dahas. Tigilan ninyo yan.
Yuetsi, ayos ka lang ba? Ayos lang. Ayan, dumating na naman ang kabit. Hindi pa nahihiya. Nasabihin anak siya ni Che. Ikaw na naman, nakokontrol ni Simengchi ang buong angkan. Pero hindi ka mapigilan. Pinabayaan ka lang dito para mang-agaw. Ikaw. Yichen, dalhin muna natin si Kongkong sa ospital. Sage, Mani, ang lakas ng loob ng dalawang yan. Hinayaan mo lang silang umalis. Mabuti nga at umalis. Kung darating si Tsimench at malaman niya ang tunay na pagkatao ng bata, ano nang gagawin? Bahala na. Kung kinagat ako ng aso, kakagatin ko rin ba siya? Malaki ang puso ni Miss Shen. Hindi nga ikinagulat na siya ang nobya ng pinakamayaman. Che, bakit ka nandito? Nasaan sila? Yung batang nasaktan. Yun agad ang itinanong mo. Yung mag-ina. Nung dumating ang abogado, umalis na sila dahil alam nilang mali sila. Yung mag-ina. Hindi ba sina Yuexi at Kongkong yun? Che, anong sinasabi mo? Wala sina Anyuetsi dito. Yung mag-ina kanina, gusto lang nila akong perahan. Talaga? Tanungin mo si Ximenche kung papayag ba siyang may manakit sa kanyang anak. Boses at katawan, parehong-pareho sa kanya. May taong ganoon kagaya sa kanya. At pareho pang may anak. Che, anong sinasabi mo? Wala sina Anyuetsi dito. Yung mag-ina kanina, gusto lang nila akong perahan. Wangki, kunin mo ang sisi ng mall. Sage, Gusto kong makita kung siya nga. huwag kang mag-alala Yuetsi, sabi ng doktor. Pansamantalang nahimatay lang si Kongkong. Ligtas naman siya. Shen Mani, sinaktan mo ang anak ko. Hindi kita palalampasin. Huwag kang padalos-dalos. Si Simengchi ang pinakamakapangyarihan dito, at paborito niya si Shenman. Kung magali siya, baka kahit ang aming pamilyang Chu, ay hindi ka kayang protektahan. Huwag kang mag-alala, hindi ako gagawa ng kalokohan. Nakakalito, itong si Simengchi. Napakatalino sa negosyo, bakit siya nagkagusto? Ay Shenmani na isang babae na mababang uri? Mahalaga iyan. Yichen, imbestigahan mo para sa akin. Kung paano nakakilala? Sina Shen Mani at Ximenche. Sage, Sir, nandito na ang CCTV nung araw na yon. Sige, lumuhod ka at pakakawalan ko siya. Sige, luluhod ako. Kongkong. Itong Shenmani na ito, naglakas loob talaga sa isang bata. Nagumawa ng ganitong kabrutal na bagay. Kaya tanungin mo nga si Ximenche. Kapag binugbog ang sarili niyang anak, pakikialaman ba niya o hindi? Ano ang ibig niyang sabihin dito? Baka talagang anak ko si Kongkong. Magmadali at gumawa ulit ng paternity test. Bilisan mo! Opo, Hindi dapat pahintulutan si Tsimench. Na makipagkilala sa batang iyon. sino iyan? Ako ito. Bakit tumatawag na naman sa akin si Shenmani? Nagkasundo na tayo noon. Tinulungan kitang banggain ng kotse ang tao. Hindi mo na dapat ako guluhin pa tungkol sa bagay na infertility na yan. Tapos na ang ugnayan natin. Hindi ako pumunta para guluhin ka. Kung ganon, ano ba ang gusto mo? Gusto mo bang balikan natin ang lumang relasyon natin? Pumunta ako para makipagtransaksyon sa'yo kapag natapos mo na ang trabaho. Bibigyan kita ng 1,000,000 piso. Umalis na ba siya ng ospital? Paano na natin gagawin iyong pagsusuri? Kongkong. Nurse, nakita mo ba ang pasyente sa silid 203? Isang 6 na taong gulang na bata. Hindi ko nakita. Pero, kanina lang dumaan ang asistant ng presidente ng Siemens dyan. Dumaan siya sa silid na iyon. Pwede mo siyang tanungin doon. Ximenche, lakas ng loob mong kunin si Kongkong. UXC, bakit ka nandito? Ximenche, binabalaan kita. Kung maglakas loob kang galawin kahit isang hibla ng buhok ni Kongkong, hindi kita palalampasin. May pagkakamali ka ba ng naiintindihan? Paano ko magagawang saktan si Kongkong? Kung ganoon, ibigay mo sa akin si Kongkong. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Paano maaaring nasa akin si Kongkong? Ximenche, hindi ba gusto mong magiganti para kay Shenmani?
Saktan mo na lang ako, okay? Humihingi ako ng tawad sa'yo. Humihingi ako ng tawad para kay Shenmani. Luluhod pa ako sa inyo, nakikiusap ako. Ibigay mo na lang sa akin si Kongkong. Alam kong hindi ka naniniwala sa akin ngayon. Pero talagang wala si Kongkong sa akin. Nagsisinungaling ka. Sabi ng nurse, nakita ka raw nagpapunta kay Wangki sa ospital. Pag alis ni Wangki, nawala na si Kongkong. Ikaw na lang ang pwedeng may kagagawan. Ako yon. Wangki. Nakita mo ba si Kongkong? Hindi. Pagdating ko sa kwarto, wala na siya. Akala ko na-discharge na siya. Maganda ba yung pagtatanghal nyo? Si Mengche, 6 na taon na ang nakalipas. Gusto mo nang ipaalaga ang bata kay Shenmani. Huwag mo akong lokohin. Anong sinasabi mo? Paalala ko sa'yo, may autism si Kongkong. Ngayon, nasugatan pa siya. Kung may mangyari pa sa kanya, talagang mawawala siya. Iutos sa lahat, tipunin ang lahat ng puwersa ng pamilya Ximen. Hanapin si Kongkong ng buong lakas. Sige. Manny, ang galing mo nitong mga nakaraang taon ay. May nakilala ka bang mayaman? Huwag mo akong hawakan. Kumusta na yung pinagawa ko? Pagdating sa trabaho, huwag kang mag-alala. Kapag dumating na ang pera, gagawin ko na agad sa bata to. Binigay ko na sa'yo ang pera. Siguraduhin mong malinis ang trabaho. Nagtataka lang ako, bakit mo ba gustong patayin ang batang to? Baka naman anak sa labas ito ng sugar daddy mo? Huwag kang makialam sa hindi mo dapat pinag-usapan. Nagtatanong lang naman. Sige, sasabihin ko na sa'yo. Ang batang to ay anak sa labas. Ni si Mench, ang pinakamayaman sa Cloud City. Kaso ngayon, ako ang magiging asawa ni si Mench. Ayokong makipag-agawan sa kanya sa mana sa hinaharap. Anak ng pinakamayaman? Hindi mo ba kayang gawin? Siyempre kaya ko. Hintayin mo. Pasensya na, bata. Sadyang masama lang ang kapalaran mo. Dahil nahulog ka sa kamay ni Kuya Kiang, pagbaba mo. Huwag kang magsumbong kay Heads ha. Ikaw ang dahilan kung bakit ako naging bawg. Akala mo ba palalampasin kita? Kumusta na? May nakakita kay Kongkong na dinala ng isang tambay sa isang abandonadong gusali. Pero biglang nagliyab ang gusali. Ang dalawa, walang natira kahit buto. Ano? UXA. UXC, gising ka na. Wala na si Kongkong. UXC, nagpadala na ako ng mga tao para maghanap ng lubos. Nang pumatay kay Kongkong. Huwag kang malungkot. Ikaw ang pumatay. Ikaw ang pumatay kay Kongkong. UXC, huminahon ka lang, okay? Anong nangyari kay Kongkong? Wala na si Kongkong. Sino ang wala na? Si Kongkong. Wala na si Kongkong. Si Mengchi, hampas lupa ka. Utangina mo. Hindi ka karapat-dapat nasaktan ako.
Ikaw na taong hindi pinapatawad ang sarili mong tunay na anak. Pag-usapan natin pa ba ang karapatan? Ano ang sinasabi mo? Kaninong tunay na anak ang sinasabi mo? Hindi mo ba talaga naintindihan? Si Kongkong ay anak mo. Paano pwede? Hindi si Kongkong ay hindi. Anak mo ba ito ni Wexy? Noong araw ng auction, talagang kayo ay. Kung hindi mo ibinigay si Kongkong, papalakihin ng babaeng iyon na si Shenmani. Hindi magiging ganito si Yuetsi. Hindi ba? Para hindi kayo makakilala bilang magkama. Wexy, totoo ba ang sinasabi niya? Anak ko ba talaga si Kongkong? Boss, nakuha ko na ang file ng paternity test noong nakaraan. Boss, tama lang na hindi ka pinapakilala ni Yuetsi kay Kongkong. Napakabobo mong ama para kay Kongkong. Talagang malas siya sa'yo. Bakit? Hindi ba ako tama sa sinasabi ko? Siyam na taon na ang nakalipas, dahil sa aksidente mo sa kotse. Nabangga mo ang babaeng iyon na si Shenmani. Ayaw mo siya patuloy na pinagbibigyan. Paano mo nalaman ito? Inutusan ako ni Yuetsi na investigahan. Ang nabangga mo sa aksidente siyam na taon na ang nakalipas. Hindi talaga si Shenmani, kundi si Yuetsi. Paano pwede? Ang biglang presidente ng pamilya Simen, nalinlang ng isang babae sa loob ng siyam na taon. Wexy, bakit hindi mo sinabi sa akin? Paano kanya sasabihin? Dahil sa aksidente mo, naging pipi siya. Paano mo sasabihin sa iyo? Kongkong. Alam kong ano man ang sabihin ko ngayon, hindi mo paniniwalaan. Pero wala talaga akong ginawa. Hindi ko dinukot si Kongkong. Hindi rin ako nagpadala ng tao para patayin si Kongkong. Kongkong. Pinapunta ko si Wangki sa ospital. Para lang sa yanay test. Kongkong. Ano? Buhay pa ang bata? Ano? Sinasabi mo buhay pa si Kongkong? Sino? Sinong buhay? Buhay pa si Kongkong. Totoo ba? Sigurado ka? Nasaan siya? Sabihin mo, susunduin ko si Kongkong. Nasa kidnapper si Kongkong, sabi ng kidnapper. Kailangan ng 10 milyong ransom, at kailangan mag-isa lang pumunta ang presidente. Ako. Hindi rin ba ako pwede? Wexy, maniwala ka sa akin, ligtas kong. Ibabalik sa'yo si Kongkong. Kaya pala hindi ako niloko ni Shenmani. Anak pala talaga ng pinakamayaman itong bata. Shenmani, ikaw. Nagtangka ka sa akin, maghintay ka. Anak ng pinakamayaman. Shenmani, pagkatapos ko nito, pahihirapan kita ng husto. Sige, hanggang dito na lang. Ako lang ang papasukin ng kidnapper. Paano kung alam niya? Mapapanganib si Kongkong. Huwag kang mag-alala, kahit mamatay ako, buo at ligtas. Kung ibabalik si Kongkong, Huwag kang mag-alala, Yuetsi, dahil alam na ni Simeng na anak niya talaga si Kongkong. Talagang ipagtatanggol niya ito. nasaan siya? Dinala ko na ang pera, lumabas ka. Nasaan ka? Ito pala ang pinakamayaman. Nasaan ang bata? Ano ba ang nagmamadali? Titignan ko muna. Niloloko mo ba ako? Ano ito? Ito ang 10 milyon na hinihingi mo, masyadong mabigat ang Grammy. Kaya pinalitan ko ng dolyar. Ilapag ang pera. Nakita mo na ang pera, nasaan ang bata?
Ano ang ginawa mo kay Kongkong? Huwag kang mag-alala, nalanghap lang siya ng ilang usok. Wala naman siyang masyadong problema. Iwan mo ang pera at umatras ka. Niloloko mo ba ako? Gusto mo ba siyang patayin? Huwag. Gising na si Iche. May nararamdaman ka bang hindi maganda? Dahan-dahan. Tatawag ako ng doktor para sa iyo. Kumusta na si Kongkong? Okay na siya. Salamat sa iyo dahil sinagip mo siya sa saksak. UXA. Hindi ko talaga gusto si Shenmani. Dahil sa aksidente noon, may malaking utang na loob ako sa kanya. Kaya palagi ko siyang tinutulungan. Mula ngayon, hindi ko natutuparin ang anumang hiling niya. Pwede bang bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon? Pakiusap. Chu Xiao, bakit hindi ka pumasok? Chu Xiao, bakit hindi ka pumasok? Bakit mo kinidnap si Kongkong? Sabihin mo, ang kinidnap mo ay ang anak ng pinakamayaman sa Yongcheng. May balak kang pumatay. Kung gusto ng presidente, hindi ka na makakakita ng bukas. Magpakatotoo ka na. Awa naman, biktima rin ako. Ayoko rin pumatay. Sabihin mo ang alam mo. Ang kasintahan mo ang nag-utos sa akin. Ano ka ba? Wala akong kasintahan. Si Shenmani. Nga, siya nga. Kahit hindi ikaw ang kumidnap kay Kongkong, may kinalaman ka pa rin. Pinakidnap niya kay Kongkong. Dahil lang sa ransom. Nalaman niyang kinidnap ko ang bata. Gusto niya akong patayin. Patayin din ako. Kung hindi kayo naniniwala, tingnan niyo ito. Ito sa ulo ko, gawa niya ito. Magpatuloy ka. Galit na galit sa akin ang babaeng ito, noong kami pa. Ilang bises siyang nagpa-abort. Palagi siyang nag-inarte. Wala akong magawa, iniwan ko siya. Kaya pala siya naging baog. Akala mo, ikaw ang dahilan ng kanyang pagkabaw. Kaya nitong mga nakaraang taon, palagi mo siyang pinagbibigyan. Sige na, ayoko nang marinig ang mga nakaraan mukhang. Ikaw ang kanyang berdugo. Ano-ano pa ang ipinagawa niya sa iyo? Magpakatotoo ka na. At saka, 6 na taon na ang nakalipas. Pinapasabotahin niya ako para mabangga ang isang buntis. Sabi niya pagkatapos, ay mawawala na ang lahat ng problema namin. Buntis, Siya ang nag-utos na mabangga kita. Gusto ko lang siyang mapalayo. Nawalan ako ng ulo, kaya pumayag ako. Ginoong Tsimeng, patawarin mo ako. Inamin ko na ang lahat. Dalhin niyo siya. Ginoong Tsimeng, patawarin mo ako. Hindi na ako ulit. Si Mengchi, lalaki ka ba talaga? Hindi mo maprotektahan ang sarili mong babae. At nanganganib pa ng paulit-ulit si Yuetsi at ang anak niya dahil sa'yo. hindi mo na kailangang sabihin, alam ko. Niloko ako ni Shenmani ng ilang taon. Ipinaghiwalay kami ni Wexi ng buong 6 na taon. At muntik pang mamatay si Kongkong. Hindi ko siya palalampasin sa bawat kasalanang ito. Mabuti naman, lalaki ka. Ano ang plano mo ngayon? Papatayin ko siya. Che, sa taong katulad niya. Hindi sulit na madumihan ang sarili mong kamay. UXA. Pinatawad mo na ba ako? Wala pa akong ginagawa, ano ang ipapatawad ko? Buti na lang, hindi pa nawawala ang asawa ko. Ano nang pinagtatawa mo? Wala. Maraming kasalanan si Shenmani.
Ikaw at si Kongkong. Paulit-ulit na naipapanganib dahil sa kanya. Sa taong katulad niya. Kahit mamatay siya ng 10,000 beses, magaan pa rin para sa akin. Kung gagamit tayo ng parehong paraan sa kanya, ano ang pinagkaiba natin sa kanya? Ganoon ka pa rin kabait. May ideya ka ba? Siyempre. Pero, kailangan ko ng tulong mo. Ilang araw nang patay ang bata. Bakit walang balita kay si Mench? Kuya Che, saan ka napunta nitong mga nakaraang araw? Bakit hindi ka pumasok sa opisina? Hindi mo ba alam, binibining siya? Nasugatan si Ginoo nitong mga nakaraang araw. Nasa bahay lang siya. Ano, may baliw na babae, nawawala ang anak niya. Pumunta sa opisina ni Ginoo, nagwala. Sinabi niyang, kinidnap ni Ginoo ang anak niya, tapos sinaksak pa si Ginoo. Akala pala ni Anyuetsi, si Menche ang kumuha sa anak niya. Tiyak na hindi na sila magbabalikan. Kuya Che, Kanina mo lang sinabi, sino ang walang posibilidad na magbalikan? Ang ibig kong sabihin, yung dati, mga bida sa isang teleserye. Talaga? Che kuya, narinig kong nasugatan ka. Nitong mga nakaraang araw, hindi ako pumunta dahil masama ang pakiramdam ko. Kamusta ka na ngayon? Okay lang. Maliit na sugat lang. Pagkatapos ng pangyayaring ito, saka ko lang na-realize. Ikaw pa rin ang pinakamahalaga sa akin. Che kuya, mahalaga ka talaga sa akin palagi. Mukhang lubos na nasaktan siya ni Anyuetsi. Plano kong ipahayag sa annual party ang aking nobya. Pupunta ka ba? Pupunta ako. Mani, salamat sa'yo kaya nakarating ako rito. Sa annual party ng Shengshi Group, maraming mataas na tao. Hindi makapasok. Ano ba yan? Mamaya na. Ipapahayag ni Chikuya ang pagkakakilala sa akin bilang kanyang nobya. Gusto mong magtrabaho sa Shengshi Group. Wala nang problema. Totoo yan. Ayos na yan. Sino to? Ang ganda-ganda. Anyuetsi, bakit ikaw? Bakit? Bilang arkitekto ng Cement Group, tumalo ako sa company annual party. May problema ba, Shen? Malaking araw ito para sa'yo, MS Shen. Nagsuot ka ng ganyan, hindi ba't gusto mong agawin ang atensyon? Tama ka. Para akawin ang atensyon niya ang punta ko rito. Anong magagawa mo? Ano naman to? Bakit nag-away? Shen Mani, maraming tao ang nakatingin. Nandiyan na ang chairman. Maligayang pagdating sa annual party ng Cement Group. May personal na bagay akong nais ipahayag sa lahat ngayon. Gusto kong ipakilala ang aking nobya sa inyo. Kahit gaano kaganda ang suot mo, wala yung mangyayari kapag ipinahayag ni Chikuya na ako ang kanyang nobya. Lahat ng atensyon ay nasa akin. Hanga talaga ako sa kumpiyansa mo. Siya ay si Anyuetsi. Hindi. Paano nangyari yon? Hindi ka panipaniwala. Pwede palang ganoon. Mali. Si Menche, hindi mo ba sinabi na ngayon? Ipapahayag mo ang pagkakakilala sa akin. Niloko mo ako. Nakalimutan ko. Na, ipapahayag ko ang pagkakakilala mo ngayon. Ang pagkakakilala mo bilang isang mamamatay tao. Mamamatay tao. Ano ang nangyayari? Paano siya naging mamamatay tao? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Mga tauhan. Shenmani, ikaw na lang. Inudyukan mo akong pumatay, tapos sinunog mo pa ako para mamatay. Ikaw na ang mamatay. Grabe, ang laking chismis. Buhay ka pa. Siya pala talaga ang pumatay. Napakasama ng babaeng ito. Hindi siya karaniwan. Totoo, sinunog pa para pumatay. Sino ang pinatay niya? Mamatay ka na. Shen Mani, anong masasabi mo pa? Kahit alam nyo na, ano naman, patay pa rin ang anak mo, hindi ako lugi. May kasama akong bababa sa impyerno. Pasensya ka na, mabibigo ka. Kongkong. Halika, yakapin kita ng tatay. Hindi siya patay. Matibay ang kapalaran ng anak ko. Salamat sa pagtulak mo sa kanya. Nasugatan siya kaya nagamot ang autism niya. Dalhin niyo siya sa presinto. Huwag. Asawa ako ng kinakamayaman.
Huwag, bitawan mo ako. Ginoong Tsimen, ito na ba ang anak ninyo? Ni Miss San? Anak namin ito. Anak namin ito. Kailan kayo ikinasal? Bakit hindi namin narinig? Ngayon, uso ang secret marriage sa mayaman. Nga, kailan kayo ikinasal? Huwag na kayong maghula, hindi kami nag-secret marriage. 9 na taon na ang nakalipas. Ikinasal na kami. Ang tagal na pala ninyong kasal. UXC, sa 6 na taong wala ka. Palagi kitang iniisip. Salamat ko. Ang anak natin, gusto kong bumawi sa'yo. Swerte mo. Mabuting anak. UXA. Bigyan mo ako ng pagkakataon para bumawi sa'yo. Payagan mo siya.